Exodus 20, mga talata sa hanggang 17. Exodus 20, 1 hanggang 17. Itong sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkakaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa ilinman mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan kong lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salin lahit. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit ito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa 7 araw walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sinumang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito, na mga hinga ko sa 7 araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag inyong pagimbutan ng sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos ay hindi lilipas kailanman. Tayo pa makakaupo na. Tayo po muna'y manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataong dinala mo ang bawat isa, mga tunay na alagad ng inyong anak na si Jesus. Mga anak mo na inyong tinubos pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, na narito nagkaroon at naglaan ng panahon upang sundin ang inyong kalooban, ang 4 na utos. Salamat po na kami ay tinipon mo upang pahayag ng inyong kagilagilalas na magawa, upang pakinggan ang inyong aral. At sumagang ito, dalangin ko po ang inyong pangungusap sa amin, sapagkat napakadalang namin tungkol sa 10 utos. Kaya naman, Panginoon, ako po inyong gawain sa aking pagtuturo, pangaral, at itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus, sa Jesus ang makita, sapagkat ako ay tulad ng bawat isa na walang kakayanang sumunod, ngunit sa awat sa biyaya mo ay nagsisikap upang mabigyan kayo ng lugod para sa aking ikababanal. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita, at ito po, Panginoon, ay aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So good morning po mga kapatid. Thank you for attending to my post in Facebook that we should not hindi po natin dapat pabayaan ang pagkakatipon katulad ng ginagawa ng iba. Sa halip, atin pong isagawa ito na napapalakasan tayo sa isa't isa. Well, Exodus 20, 1-17, ito yung unang pagbigay ng 10 utos ng Diyos. At ito ay naganap doon sa bundok ng Sinai, sa dako ng Ilang. Kung titingnan nyo yung bundok na ito, ito ay nasa halos malapit sa Ehipto, bandang ibaba ng Israel. So, ang utos na ito, at ang magiging focus ng mensahe ko,
ay maunawaan natin yung mataas na pananagutang sundin ang mga sinasaad sa 10 utos. Yun po yung layunin ko sa final introduction na ito bago ko isa-isahin ang 10 Commandments. So, expect na po ninyo na sa mga darating na linggo ay kada isang linggo, one Sunday, I will be preaching one commandment, no? Isang commandment. Para po maunawaan natin yung mga aspect ng utos na ito at yung motivasyon na ito'y sundin, ito po yung magiging focus ng aking pagtuturo sa umagang ito. Did you know that most civil laws in most nations are derived from a moral foundation? Alam po ba natin na karamihan sa mga batas ng mga bansa ay hinango sa isang moral na pundasyon? Ibig sabihin, hindi po ito produkto ng imahinasyon lamang ng yung mga batas na yan. Hindi po ito bilang isang para lamang sa kakomportablehan ng buong bayan o buong bansa. Hindi po ito para lamang sa Hello. Thank you. Okay. Hindi po lamang ito para sa kakomportablehan o sa kaayusan ng mga mamamayan ng isang bansa, sapagkat ang layon po nito at ang pinagugatan ng bawat moral na kautusan sa civil laws ng mga pamahalaan sa daigdig ay nakabatay sa mga kautusang ito, moral na kautusan na ito ng Diyos. Sapagkat kung walang moral na kautusan na pagbabasehan, ano po ang pakinabang at autoridad na mayroon ang anumang batas ng isang pamahalaan para sundin ng mamamayan? If there's no moral foundation, what kind of authority ang pwede nilang panghawakan para ipatupad sa kanilang mga mamamayan? Kaya masasabi natin na saan po nagmula ang mga batas na ito ng moral na mga civil governments? Well, walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos, sapagkat siya naglagay ng moral na kautusan sa pagkatao ni Adan mula pa noong siya ay likhain. Taglay ng lahat ng tao ang moral na kautusang iyan na pinatutunayan ng dikta ng budhi o ng konsensya. At dahil diyan, divine ang origin at pundasyon ng moral na batas ng mga pamahalaan ng mga nasyon sa buong daigdig. Sapagkat walang bagay sa mundong ito na hindi mula sa Diyos. Lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mula sa Diyos. Pamunuan, pamahalaan, lahat ng iyan ang Diyos ang nagbigay. Meron lamang isang bagay na nasa daigdig na ito na hindi mula sa Diyos. At yan ay walang iba kundi ang evil, kasamaan, no? Wickedness. Pero kahit na may evil sa daigdig na ito, ang kasamaan ay nasa ilalim pa rin ng soberanong pangangasiwa ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. At para sa ating mga mananampalataya, maging yung masasamang mga bagay na iyan ay pinapaintulot ng Diyos na maganap sa atin, ay merong layunin para sa ating ikabubuti. Kayo ay malusog, mas purihin ng Diyos. Ako medyo hindi malusog. I can say that in Buddhism, one of the evils na ayon sa Buddhism, death, old age, at saka yung sickness. So, kind of evil for them. Pero, ganun pa man, walang ibang, walang mga bagay na hindi nagmula sa Diyos. Dahil diyan, ay masasabi ko na ang batas ng pamahalaan sa mundo ay talagang nagmula sa Diyos. Bagamat hindi ina-acknowledge siya ng mga nagsulong o nagtatag ng kanilang mga konstitusyon. No?
Nasa ilalim yan ng Diyos. Hindi po kathang-isip lamang yung mga batas ng mga pamahalaan na meron tayo. O kung ano lamang maisip na maisabatas para sundin ng mga tao. Palaging may pundasyong moral ang mga batas sibil ng alinmang mga pamahalaan sa daigdig. Yung iba, maaaring alang nila yung tinatawag na matandang kultura na kanilang kinagisnan sa pagsusulong o paggagawa ng kanilang mga batas na sibil. Subalit pagdating sa pakikitungo sa kapwa-tao, sa pagtrato sa kapwa, ang mga batas na nakapaloob diyan ay hango sa moral na kautusan ng Diyos. No? Sabi po ni Charles Hodge sa kanyang sinulat sa The Ten Commandments, isang artikulo na makikita ninyo sa monergism.com, sabi ni Charles Hodge, the authority of civil rulers, the rights of property of marriage, and all other civil rights do not rest on abstractions nor on general principles of expediency. They might be disregarded without guilt were they not sustained by the authority of God. All moral obligation, therefore, resolves itself into the obligation of conformity to the will of God, and all human rights are founded on the ordinance of God. Yan po yung pahayag ni Charles Hodge, isang mahusay na theologian. Sa Tagalog, ang sinabi niya ay ganito: ang kapangyarihan ng mga namumuno sa mamamayan, ang karapatan sa ari-arian, karapatan sa pag-aasawa, at lahat ng karapatang pantao ay hindi nakabatay sa isang konsepto o idea at maging sa pangkalahatang prinsipyo ng kakomportablehan ng sangkatauhan. Maaari silang baliwalain ng walang pag-uusig ng budhi kung hindi sila inaalalayan ng autoridad ng Diyos. Lahat ng moral na obligasyon, kung ganoon, ay nalulutas sa pamagitan ng pag-ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ng karapatang pantao ay natatag sa ordinansa ng Diyos. Kaya lang ngayon, ang usapin at trend, yung karapatang pantao na mayroon sa ngayon ay sinusulong yung karapatan nilang lumigaya on their own, karapatan nilang mag-asawa ng parehas silang kasarian. Yan ay kontra sa kautusang moral ng Diyos. At kung anong pundasyon meron yan, malamang hindi yan galing sa moral na pundasyon ng Diyos, sapagkat ay taliwas sa utos ng Diyos. No? Halimbawa, ang konstitusyon ng Amerika at maging yung ating konstitusyon, lagi pinagtatalunan yan, no? Yung tungkol sa pagsunod sa konstitusyon. Kailangang ma-impeach ba ang presidente na ayon ba yun sa konstitusyon? Yan. Laging tinitingnan ng konstitusyon yung salitang forthwith, immediate, ay lalong dinelay, lalong delay. Ano? Kung ganoon, tingnan natin yung konstitusyon ng US muna, sapagkat yan ang isa sa mga pinagbatayan ng ating democratic constitution na meron tayo. Itong konstitusyon ng Amerika ay hango sa banal na kasulatan. Sabi ni Billy Graham ay ganito: the American Declaration of Independence and Constitution are based upon the precepts of God's Word. Without it, sabi niya, there would have been no United States. Imagine, gano'n niya pinanindigan si Billy Graham, ano? Kung wala ang pundasyon ng salita ng Diyos, walang United States. At maging sa ating bansa, halos ang ating government, civil laws ay hango sa US constitutions na masasabing may biblical principles.
Kaya napakahalaga po na alamin natin ang ating pananagutang sundin pa rin sa pamagitan ng biyaya at lakas ng Diyos ang nilalaman ng 10 utos. Huwag tayong magkakamali sapagkat merong nagsasabi na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Totoo yan. No? Hindi na tayo may liligtas pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero may utos tayo na dapat sundin bilang bahagi ng ating panuntunan sa buhay pananampalataya. So tingnan natin yung mga ilang distinctives of the 10 Commandments. And I've listed at least 5 na na-observe ko. Una, ang 10 utos ay ibinigay ng Diyos sa ilang sa mga Israelita, His covenantal people in the Old Testament, matapos silang ma-release mula sa slavery sa Egypt. Pagkatapos sila ay lumaya mula sa mabagsik na kamay ng Pharaon, habang sila nasa ilang, ibinigay ang 10 utos. Kung ganon, talagang nakipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan sa pamagitan ng 10 utos. Okay? At ang 10 utos ay divine in origin. Bakit divine in origin? Sapagkat mismong ang Diyos ang sumulat ng 10 utos. Hindi niya sinabi, Moses, isulat mong 10 utos. Hindi. Nung unang paakyatin ng Diyos si Moses sa taas sa bundok ay may nakasulat na sa 2 tableta ng bato na 10 utos. Okay, ibinigay ng Diyos kay Moses. Dala-dala niya pababa ng bundok. Pagbaba niya, nakita niya yung mga Israelita sumasamba sa guyang ginto. Kaya sa kanyang galit, he smashed it to the ground. Nabasag yung tabletang bato. 2 tablets of stone. No? At ngayon, ay muling gumawa ang Diyos ng panibagong sulat. Pero si Moses na sa pagkakataong ito ang umukit. He crafted 2 tablets of stone, but still God wrote the law, particularly itong 10 Commandments. No? If you would like to know more about this, go to Exodus 20 hanggang 31, makikita natin yan. Pangapat, panglima, it was placed inside the Ark of the Covenant. No? Inilagay ito sa loob ng kabanang tipan. Yun po yung kanilang dinadala mula sa pag-institute ng Diyos na magtayo sila ng tabernakulo sa ilang at nagpagawa ang Diyos ng kabanang tipan na kinalalagyan nitong utos na 10 utos, 2 tableta ng bato. Ito po'y dinala nila mula sa ilang hanggang sa sila'y makarating sa Kinaan, sa Promised Land. No, yung law na yan, bagamat si Moses ay sumulat pa rin ng mga ibang kautusan, pero natatangi yung 10 utos na siyang tangi lamang nakalagay doon sa kaban ng tipan sa loob. No? At pwede kong sabihin that the 10 Commandments is the mother of all written moral laws in Israel. Taong 1913 po, minahukay sa isang lugar sa Israel sa bandang Samaria, 1913. Na ito po ay hindi sinasadyang nahukay. Nagkaroon ng discovery in 1913, nakakita sila ng 2 tablets of stone. Alam niyo kung ano nakasulat? Yun po ay 10 utos. At pinaniniwalaan na 1,500 years old na yung tablets of stone na to. 1,500 years. At alam niyo po ba kung magkano na ibenta? $5 million lang naman. Ganun po kahalaga. Binili. No? So, hindi na ho yun ang original na sinulat ng Panginoon na binigay kay Moses. Hindi na po yun. Ngayon, ganyan po kahalaga ang 10 utos. At para mapatunayan yung kahalagaan, merong sekta na talagang ito yung sinusunod nila. Tama? Ultimong yung araw ng pagsamba, nagiging literal sila. Tama?
ng pagsamba nila ay sa ikapitong araw. Ano ba yung ikapitong araw? Sabat, 7th. Alam na natin yung sekta. Pero sa atin, ang ikapitong araw ay sa New Testament, panahon ng biyaya, ay naging linggo to commemorate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hindi na ikapitong araw, first day na ng Sanlinggo. Okay? First day of the week. That implies that the first day of our week should be given in worship of our God. There are 3 mindsets or pananaw tungkol sa 10 utos. Una, ang mga mananampalataya daw ay magiging mga banal o santo sa pamagitan ng pagsunod dito. Ang tawag dyan ay legalism. No? Doon sila nananangan sa pagiging legalist. Ginagamit ang 10 utos para isubject ang sarili upang maging banal at sa gayon mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Mabuti kung sarili lang isinasubject, kaso pinapakialaman din ng iba at gusto nila tularan sila. Diba? Kami, sumusunod kami rito, kayo din dapat, sapagkat kung hindi kayo susunod, di kayo maliligtas. Pangalawang pananaw, yung pananaw para sa mga tunay na mananampalataya. Na ito yung tinatawag na Christian liberty. The true freedom is to obey the law of God as a rule of life, not to be saved, because we are already saved, but as our rule, panuntunan sa buhay, pananampalataya, habang nasa daigdig na ito. Yan po yung magandang pananaw. Christian liberty. And number 3, itong isang pananaw na ito, may mga churches na nagsusulong nito na ang isang mananampalataya, there is no more relationship with the law. Wala ka ng kaugnayan sa law. Lumipas na yan. Paano na ang biyaya? Ang tawag dyan, alam natin yung salitang antinomianism. Anti means against, nomos is law, against the law. At dahil ikaw ay nasa panahon ng biyaya, dahil ikaw ay wala na sa ilalim ng kautusan, dahil ikaw ay pinalaya na mula dyan sa pagsunod sa mga kautusan, hindi mo na kailangan magsisi. There's no more repentance that is needed. Yan po yung pananaw nila. Dahil ang isang Kristiyano ay already free na. Absolutely free. Totally free. From doing anything to be right with God. At meron po mga ganyang pananaw, no? So, wag naman tayo maging antinomianism. Ang tawag dyan ay cheap grace, minamalit natin ang biyaya, porke tayo ay pinatawad na, niligtas na dahil sa persona at sa gawain ng Panginoong Hesus. Minamahal tayo ng Diyos, walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos, bahala na ako kung anong gagawin ko sa buhay. Hindi na ako atin ng pagsamba. Kay Kristo rin naman ako eh. May mga ganyang pananaw, hindi nawawala, no? But true Christianity is not about a set of moral direction, conduct, and behavior. Ito po ay pwede nating tingnan sa ganyan. Hindi po ito, ang Kristyanismo hindi tungkol sa moral set of values and moral lifestyle whatsoever. But Christianity is about this. It tells somebody who has this absolute moral perfection. Sabagat yung ating pagiging moral, hindi immoral, moral, na sumusunod ay nakabatay sa morally perfect character attribute of our God. Na siya yung ating sinusunod. Not as a requirement for our salvation, but as a rule or conduct that demonstrates our faith and love for God. Hindi tayo sumusunod sa 10 utos para tayo maligtas, kundi sumusunod tayo dahil ito nagpapakita ng tunay na pananampalataya na may lakip na pag-ibig para sa Diyos.
Ang motibasyon ng ating pagsunod sa kalooban, sa kautusan ng Diyos, ay hindi para tayo maligtas o anumang pakinabang, sapagkat nasa atin ang lahat ng pakinabang dulot ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang motibasyon natin para tayo sumunod ay dahil we love God. We love God. At yan ang greatest commandment. Di ba? Yan ang greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, sabi po ni Arthur W. Pink ay ganito. We are without the law for salvation. Tayo daw, wala ng kautusan kung ang pag-uusapan ay kaligtasan natin. But not without the law for obedience. Ngunit hindi na tayo walang kautusan para sa pagsunod. Ano susundin natin kung wala tayong kautusan susundin? Because God expects us to obey Him. Well, in general, ano ba yung laman ng 10 utos? Kasi ito introduction nga ako, kaya ganito ang aking pagtuturo. Una, yung first 4 sa first tablet, actually, di ba? Ay tungkol yan sa kaugnayan natin sa Diyos. The first 4 speaks about yung ating spiritual life. The source of our spiritual life talks about our vertical relationship with our God. About worship. No? Sino at paano sumamba? Yan ang mga nilalaman. Anong trato natin sa Diyos na banal? Huwag gawbitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan. Igalang at alalahanin ang araw ng Panginoon katulad ng ginagawa natin ngayon. Bahagi yan ng ating spiritual na buhay. At ang ikalawang bahagi ng kautusan ay walang ibang kundi ang natitirang 6 na nakatuon naman sa pakikipag-ugnayang pantao. Paano tayo makikitungo sa ating kapwa ng may katapatan, pagpapasakop sa mga autoridad na nilagay ng Diyos sa atin, paggalang sa kanila, at pamumuhay na may integridad sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Kaya yun ang makikita natin sa 10 utos. At ang ating modelo, mga kapatid, ng pagsunod sa kautusan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi sa unang Juan, Kabanata 2, talatang 6? Ang sabi diyan ni John, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Kung may nagsasabi na siya ay nananatili sa Kanya, ay kinakailangan siyang lumakad sa patulad na pamamaraan ng paglakad ng Panginoon. Paano ba lumakad ng ating Panginoon? Pagsuway sa Ama? No. Pagiging masunurin. Not your will, not my will, but your will. Yun ang kanyang modelo ng pagtupad, pagsunod. Laging nakapakasakop sa kalooban ng Ama. Now, alamin natin yung mga pinagbabawal ng Diyos at alamin natin yung mga ipinagagawa ng Diyos. Ganyan din po natin dapat maunawaan ang 10 utos. Sa 10 utos, we need to know what God prohibits and what God requires us to do. What is our duty as far as His commands in the 10 Commandments is concerned. So, dalawang aspeto ng kautusan na nasa 10 utos. Una, what He prohibits. Ano yung kanyang pinagbabawal? At yun negation, negative. Diba? Wag. Bawal. Meron po niyan na aspeto sa 10 utos. Yun naman pangalawa, yung what He requires. Kung ito ay bawal, ano yung kanyang nire-require? Ito naman ay positibo. Ito yung gagawin. Kung ito ay binabawal na hindi dapat gawin, ito naman ang gagawin. Ganyan po yung makikita natin sa 10 utos. Kaya, pahintulutan nyo ako na gamitin yung aklat ni John Calhoun, sa Dutch Reformed theologian,
para may paliwanag itong pagkaunawang ito. Ano ba yung mga aspetong ito na kailangan nating maunawaan tungkol sa what God prohibits and what God requires from us kapag ang pag-uusapan ay ang 10 utos. At ito'y mula sa kanyang aklat na The Law and the Gospel. No? Okay. So, there are at least, mahaba yata to, at least 10. Pero huwag na kayong mag-alala. 8 lang aking bibigay. Mabilis lang naman ito. So, ayon sa kanya, kay John Colquhoun, ay number 1, ito yung kailangan nating maunawaan. Pag titingnan natin ang 10 utos. Una, if a duty is required, not doing the duty is prohibited. If sin is forbidden, the contrary duty is required. Tagalog, kung may tungkuling hinihingi sa utos, ang hindi pagtupad ay pinagbabawal. At kung may kasalanang ipinagbabawal, ang kasalungat na kasalanang ipinagbabawal, ang kasalanan ipinagbabawal, ay kailangan tuparin. So let me give you an example. Ano ang required sa araw ng pamamahinga? Anong requirement? Anong hinihingi? Anong dapat gawin? Kailangan magpahinga. Araw nga ng pamamahinga eh. Diba? Sa konteksto ng mga Israelita, bawal gumawa talaga. Walang gagawin. Hindi po pwedeng kumilos. Hindi po pwedeng magtrabaho. Yun ang gagawin. Yun ang binagbabawal. Okay? Kailangan magpahinga at ilaan yung panahong ito, yung araw na ito, para sumamba sa Panginoon. So, I'm now speaking on bawat isa sa atin. No? So, ano mang gawin, gawaing hindi ayon sa pagtupad ng utos na ito ay binagbabawal. No? Ngayon, Christian Sabbath, today is Christian Sabbath. Ano ang tungkulin natin sa araw na ito? Tingnan natin yung Isaiah 58:13. Tingnan natin to. Maganda rito yung binabanggit tungkol sa Sabbath day in the Old Testament. But I believe this is also still applicable for us in the covenant of grace. Sabi diyan, Isaiah 58:13. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga, huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan ninyo ang araw ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Yan po ay hango sa ang salita ng Diyos version. So kung ating unawaan nito, ang pagtubad sa utos sa araw ng pagsamba sa Panginoon ay may kaakibat na pagbabawal upang sundin o huwag sundin ang sariling kagustuhan, sariling kaligayahan sa araw ng Panginoon, sapagkat ito'y dapat ilaan sa araw ng pagsamba. Tama po ba? Does this still apply to us today? The more, I believe, not for us to be saved, but for us to be grateful. Lalo na maging grateful sa Panginoon na lumikha sa atin at nagligtas sa atin. Ang problema, maraming mga Kristiyano hindi naunawaan ito. They treat Sabbath day as ordinary day. But I praise God because nandito kayo. Diba? Sapagkat ito ay kalugod-lugod sa Diyos. You are not allowed to do things on your own during Sabbath day. Sa panahon ng Old Testament, pag ikaw ay gumawa, hindi ka nagpahinga, patay ka. At kung yun ay applicable sa panahon ngayon, maraming Kristiyano nabato na, nabitay na. Pero we are just taking the day of the Lord for granted. Sometimes sinasabay natin yung mga personal natin pag-aaliw, paglilibang, pamasyal. Pwede naman mangyari, pero yung madalas na hindi ka umaaten, Kristiyano ka, miyembro ka, hindi umadalo, you are violating this certain command. Again, not for you to be saved, but if you are truly in Christ, you will delight in coming to the house of the Lord for worship.
di ba yun ang ating verse doon sa labas? Di ba? I was glad when they say to me, let us go to the house of the Lord. Di ba? Hindi lang naka-display yun dapat. Dapat ganun ang attitude natin. I was glad when they say to me, let us go to the house of the Lord. Ganun ho, yan. So, pinagbabawal ang gawaing makasarili sa araw ng pagsamba. Ilan ang araw na ito sa pagsamba sa Panginoon? At bahagi dyan ang sinasabi ng Panginoon, denial of yourself. Pagtanggi, saan? Sa sariling kapakanan, sariling pleasure, sariling libangan, maging hanap buhay, at anumang pinagkakabalahan, isa-set aside yan para ilaan sa pagsamba sa Panginoon. Ay, hindi na nga maghapon ang pagsamba natin. Ayaw pa sumamba na yun. Susunduin na nga. Ihahatid pa nga. Ayaw pa rin. Ay, ano pang pilit ng gagawin natin? Di ba? Kailangan mong maunawaan na, hindi ba na lang kayo hindi talaga pwede, may sakit to, no? Pero kahit meron may sakit dito, disabled, nandito. Hindi ba kayo na-encourage sa mga ganon? So, hindi ko ako, legalista, ibinibigay ko lang ang weight ng pagsunod dito. Dahil kung talagang love natin ng Panginoon, meron tayong bawal gawin at meron din tayong dapat gawin. Kung bawal gawin ang para sa sarili, well, ano ang ating dapat isagawa? Dapat, yung kalooban ng Diyos, pupunta tayo dito, sasamba tayo, makikinig tayo. No, yan ang dapat isagawa. Ilaan ang araw na ito para sa ating Panginoon. Okay, another example sa Ephesians chapter 4, verse 28. Halimbawa, pangilan bang utos yung thou shall not steal? Thou shall not murder. Thou shall not commit adultery, di ba? Anyway, merong utos na huwag kang magnanakaw. Tama ba yon? Meron. Kasi sabi yun ni Paul, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. So kung titingnan natin ito, ang pagtupad sa utos na ito ay hindi lamang pumipigil para tayo ay kumuha ng bagay na hindi atin. No? Kundi kaakibat ng tungkulin dito ay magtrabaho para ano? Pansarili? No. Para maging matulungin din tayo sa pangailangan ng iba. So, meron laging kaakibat na pananagutan na huwag at meron pananagutan na dapat gawin. Laging ganyan ang nasa Ten Commandment. Pangalawa, no, ano nga yung una? Kung may tungkuling hinihingi sa utos, ang hindi pagtupad ay pinagbabawal. At kung may kasalanan ay pinagbabawal, ang kasalungat ng kasalanan ay pinagbabawal ay kailangan, ang kasalungat ng kasalanan ay pinagbabawal ay kailangan tuparin. Pangalawa, when a duty is required, every duty of the same kind is also required, and every sin of the same sort is prohibited. Kapag may tungkuling hinihingi sa kautusan, bawat tungkuling kaugnay ng hinihingi ay dapat ding gawin at bawat kasalanan na nakaugnay rito ay ipinagbabawal. So muli nating gamitin halimbawa yung 4th commandment. Igalang ang araw ng pamahinga, and keeping the Sabbath holy. Alalahanin ang araw ng Panginoon. This command prohibits certain kinds of activities on the day of worship. Ano ba yung bawal? Sariling kapakanan, sariling debosyon, pag-aaliw sa araw ng Panginoon. Yan ang bawal. Pero meron kailangan gawin sa araw na yan. Because as Christians, we are to engage in worship. We are to engage in prayer, Bible reading, listening to the Word of God sa panahon ng pangangaral. We are here to worship God. And also give our offerings as way of honoring God with our wealth. No?
So kung hindi lamang sapat yung ikaw ay yung sarili mo, i-deny mo. You have to do something on the day of worship. And that is listening to God's word, prayer, whatever is happening here. Hindi ka narito para makipaghuntahan sa iyong kausap, makipagpulong-pulong kung anong pinag-uusapan. Hindi yan ang reason. Nandito ka para first and foremost sambayan ng Panginoon. Yun po yung main na dapat nating maunawaan. Okay? Not just also for the sake of doing ministry, but for the sake of worshiping our God. Kaya kung ang araw ng pagsamba ay para lamang sa Panginoon at para sa ano pa mang makasariling gawa at hindi para sa anumang makasariling gawain o anumang pagtitipon o anumang pagkikita-kita o anumang mga business agenda, kailangan isagawa sa araw na ito ang pagsamba, pananalangin, pagbasa ng Bible, pakikinig sa message, pagbibigay ng masaya na ang kalooban. No, iyan po ay importante. Halimbawa, do not murder. Huwag kang papatay. Ano ang kaugnayan ng kasalanan dito? Akala natin, sapat na yung huwag kang pumatay, naganap mo na yun. Okay ka na, hindi ka pumatay. Pero kaakibat nito ay ang utos na ito yung gagawin. Sa Matthew 5:21 to 22, tingnan natin yun. Matthew 5:21 to 22, sabi sa verse 21, ito ay sakop ng Sermon on the Mount. Sabi ng Panginoon, narinig ninyong sinabi noon sa ating mga ninuno, huwag kang papatay, dahil ang sinumang pumatay ay lilitisin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang may galit sa kanyang kapatid ay lilitisin. Ha? At ang sinumang manlait sa kanyang kapatid ay ihaharap sa Sanhedrin. Gayon din ang sinumang mag-alipusta ay itatapon sa apoy ng impyerno. Napakabigat ng pananalita. Isang utos lang lalo pang in-expand. And the duty involves in here also includes not harming your neighbor with literal or physical and verbal abuse. So hindi mo lamang dapat patayin, no? Kundi dapat you are prohibited from slandering him, from abusing him, physically wounding him, emotionally. Yan ang ating naunawaan dapat. Sakop yan ng kautosang huwag kang papatay. Hindi lamang aktwal na pagpatay ng tao na kaugnay sa utos na ito, kundi maging pisikal na pananakit, panunugat ng damdamin sa pamagitan masamang panalita na may pagkagalit. Do not commit adultery. Anong kaugnay nito? Nakasalanan din. Matthew 5:27 to 28. Anong sabi diyan? Sa adultery, narinig nyo na sinabi, wag kang mangangalunya. Anong sabi ni Lord? Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang isip. Maaaring wala kang other woman, third woman, fourth woman. Pero kung ikaw naman in your private time, meron kang ini-enjoy other than your wife, kasalanan pa rin. Ganyan po katindi ang salita ng Diyos. At akala lang natin, tapos na yun sa 10th commandment, pero dito, it was more expanded by the Lord in the grace, in the period of grace, for our holiness, for our sanctification, because we are aliens of this world. We are no longer citizens of this world, mga kapatid. Kung gusto ng mundo yan, hayaan natin sila. Kung sila hindi makinig. Pero tayo na nasa Panginoon, ito yung buhay na dapat nating lakaran. Kaya pag sinabing discipleship, Christ-likeness. Are you still with me? Medyo mabigat, pero kailangan nating maunawaan ito. Okay. Number 3, what is forbidden is to be done always. What is required is to be done only when the Lord gives opportunity. Yan po yung kagandahan ni John Calhoun. May mga utos na hindi mo po pwedeng gawin palagi. At may mga utos na dapat mong ginagawa palagi o hindi mo gagawin. Halimbawa, the 5th commandment. Ano ba ang utos? Ikalimang utos. Igalang mo ang iyong
Ama at ina. Okay. Honor your father and your mother. Maganda ba ang utos yan? Napakaganda dahil galing sa Diyos yan. Hindi ho kami nagpapasunod sa inyo. Hindi kami mga anak, mga magulang ang nagpapasunod sa inyo. Ang Diyos mismo ang nagsasabi, sundin nyo kami. Okay? Kami ang binigay ng Lord na authority. Ngayon, ito ay hindi na applicable pag namatay na ang iyong magulang. Yun ang sinasabi ni John Colquhoun. Bakit? You have no opportunity anymore to honor them. They're already dead or in the Lord. Kung kaya maganda, ngayon pa lamang, i-honor mo na sila. Sundin mo sila. Di ba? Ganda. Paano mo susundin kung patay na sila? Alam naman sila bumangon pa at utusan ka uli. Kaya habang buhay pa, makinig ka kasi pag yan ay kinuha na ni Lord, mamimiss mo rin yung pangangaral niya sa'yo. Sapagkat ang magulang nangangaral, nagtuturo, nagdidisiplina para sa inyo, mga anak. Okay? So, practical lang po ito, pero itinasa utos ng Diyos. In-expand ito ni Paul sa Ephesians chapter 6, ating pag-aaralan lahat, kaya ito introduction lang. So, anumang ipinagbabawal sa 10 utos ay dapat palaging iiwasan. At anumang hinihingi na dapat isagawa ay dapat gawin lamang kapag binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gawin yan. Kapag hindi na applicable, patay na sila, sa iba mo na lang, pwede mong sabihanan mo na lang. Di ba? Doon mo na lang. I-honor mo sila, yung mga biyanan mo. Huwag kang gumaya kay Pepe Pimentel, laging kakontra yung biyanan niya Pero pagka ikaw wala nang amatina, nandyan na yung mother-in-law, father-in-law, honor them. That is the Christian way. Pero alam nyo ba, meron lamang isang utos na hindi po pwedeng lumipas, and that is the first commandment. Every day, always, we are commanded to love the Lord our God with all our hearts, soul, mind, and strength. In any condition, every situation, yan ay binding sa atin to love the Lord our God. Pagka sabi nga natin, we cannot perfectly obey, but it is commanded to us still. And every command must be obeyed out of love. No? Nasaan na ba ako? Okay. Kung hindi natin magagawa ang paggalang sa ating mga magulang, kapag sila ay namatay na, di gawin nating igalang at sundin sila, lalo na sa panahong sila ay nabubuhay pa. Wala nang pagkakataon. Kaya minsan sasabihin, wala nang alagay, bulaklak na yan, dinadala mo sa punto, di nila nakikita yan, nagpakitang tao lang karamihan yan. Iiyak ka ba? Umiyak ka dahil nawala. Kasi umiyak ka nawala dahil wala nang magsusustenta sa'yo. Dahil ikaw nakaasap sa iyong mga magulang. Kaya ka iyak na iyak. Pero yung irespeto mo, paalagahan mo, wala yan sa bokabularyo. Yan ho ay dapat inuunawa. Bagamat I will more expound this later sa mga susunod na series. So tingnan natin for example, by the way, port na tayo. Sabi ni John Colquhoun, whatever is commanded for us to be, to do, and for where we are commanded to do all that is possible for us to do according to our place and station in the society. Ano mang daw utos na iniutos sa atin sa Ten Commandments upang ating gawin at taglayin, kailangan nating gawin lahat ng posibilidad upang magawa natin ayon sa lugar o kalagayan natin sa lipunan. Halimbawa, yung fourth commandment again, to remember the Sabbath and keep it holy. Sabi sa Exodus 20 verse 10, ngunit ang ikapitong araw, ang araw ng pamahinga ay laanin nyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. So yun nandun command. Ikapitong araw, ilaan para sa Diyos. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na ito. Pati sino? Mga anak nyo, mga alipin, mga hayop, mga dayuhang naninirang kasama ninyo. So ang utos na ito ay
cover or scope, ang scope nito ay all members of the family. Pati nga yung hayop na ginagamit sa pagsasaka, pinagpapahinga. Di ba? Covered lahat. Including yung mga katulong, helpers, slave ng panahon na yon. Pahinga. Kaya ano man ang kalagayan natin sa lipunan, ikaw man ang amo at ikaw man yung empleyado, ikaw man ang may-ari ng negosyo, ikaw man ay taga-pagtrabaho, you are still to obey. Hindi ito tungkol sa, pag ikaw ay Kristiyano, alam niyo sa festival ako natutuwa, I only found this single, nag-iisang store. Pag Sunday, kung kailan maraming tao, close. Tataka ako. Ganon ang pagpapahalaga nila sa araw ng Panginoon. I believe in sila para maligtas because they are honoring the Lord in the day of worship. Even their employees are in... no, di ba? Napakaganda. Praise God. Meron pang ganon. So, importante na umaunawa natin yan. And we do it as a response to God's saving love. At napakaraming mga mananampalataya na hirapang sundin ito kasi maraming silang mga dahilan. Pero ito ay sa mga dahilan nila. Kasi yung work nila, yung hanap buhay nila, ay required na sila ay umattend. Yun ang duty nila, yung araw na yun eh. At kung may trabaho sa araw ng linggo, halimbawa, pulis, wala ka nang magagawa pag pulis ka, o sundalo, o ikaw'y doktor o nurse, na Christian, hindi ka makasamba, naka-duty ka. Alam ng Lord yan, nahirapan ka. Pero kung may pagkakataon kang gumawa ng pamaraan para ikaw'y sumamba, humanap ka ng church na may evening service. Wag yung hindi ka attend. Wow! Gawan mo ng paraan. Kung dito may evening service, well, umattend ka. Kung sa ibang church may evening service, umattend ka. Pero yung hindi ka attend, at kaya mo namang umattend, malaking problema yan. Ibig sabihin, hindi mahalaga sa iyo ang Panginoon sapagkat binabaliwala mo yung araw ng pagsamba. Tanging kaisa-isang araw na yan, para sa Panginoon, kaliligtaan mo pa. Wala ka palang utang na loob kung ganoon. Ha? Ay, kung gusto mo naman, ikaw talaga ay nahihirapan dyan, taon ang binibilang, lagi kang duty dyan, manalangin ka na siguro sa Panginoon. No? Na, Lord, bigyan mo ako ng panibagong trabaho, panibagong hanap buhay, para ikaw ay aking mauna. Bibigyan ka na mas mabuti. Paniwalaan mo lang ang Panginoon. Kasi alam ni Lord yung heart mo na gusto mo siyang unahin. Kung hindi ka makapanambahan, halos palagi ka lamang duty, manalangin ka kay Lord, no? At siyang bahala sa'yo. Okay? Panlima, no sin at any time is to be committed in order to avoid or prevent a greater sin. Sabi ni John Colquhoun, hindi dapat labagin ang isang utos para maiwasan ang mas malala pang kasalanan at pagsuway. Tingnan natin yung example dyan ni Paul sa Romans chapter 3 verse 7 to 8. Dito, ang konteksto dito, may mga kaaway o lumalaban sa lungat kay Pablo na ang kanilang pananaw kay Pablo, ikaw Pablo, nagtuturo ka ng cheap grace. No? Kasi itong mga Hudyo na to, masunurin talaga sila sa kautusan. Pero nasabihin ni Paul na by grace you have been saved through faith. No? Ay ito yung kanilang naging pananaw. Na si Pablo daw, ang kanyang turo ay ganito, na ang Diyos daw ay lalong nabibigyan ng kaluwalhatian kapag ang isang mananampalataya ay gumagawa ng kasamaan. Yun ang pagkakaparatang nila kay Pablo. Kaya sabi ni Pablo dyan, pero hindi yan ang talagang turo ni Paul, ano? Kaya sabi dun sa Romans 3, 7 to 8, sabi niya ni Paul, habang ipinapaliwanag niya, dinidepensa kanya sarili, sabi niya, Romans 3, verse 7, maaari di man nagsabi, kung sa aking pagsisinungaling ay lumalabas na hindi sinungaling ang Diyos, at dahil dito ay papupurihan pa siya, bakit niya ako parurusahan bilang isang makasalanan?
kung ganito ang iyong pangatuwiran, para mo na rin sinasabi na gumawa tayo ng masama upang lumabas ang mabuti. So, yun ang malaking usapin ni Paul na kanyang sinasabi sa kanila. Anumang appearance ng kasamaan ay dapat iwasan, no? Halimbawa, mayroong mga ganitong pananaw na halimbawa, sa buhay mag-asawa, yung makipag-ugnayang sexual sa iba na hindi nila asawa, masama yan, di ba? Labag yan sa utos ng Diyos. Pero, hindi masyadong masama yung mahumaling ka doon sa malalaswang panoorin. Yun ang katuwiran. Kasi hindi ka naman literal nakipag-contact doon sa asawa ng iba o sa ibang babae o sa ibang lalaki. Kaya mas lesser sin to. You cannot justify using another sin that you're not committing the greater sin because you're just doing lower degree of sin. Because all forms of evil we are to avoid. Nandiyan pa ho ba kayo? Abuti ho kayo nandiyan pa. Parang pakiramdam ko, kailangan ko uminom ng tubig. Wala pala ako tubig din eh. Salamat sa Diyos. Salamat na. Anyway. Ngayon, pang-anim na, dalawa na lang. Salamat. So medyo mahaba, pero konti na lang. Number 7, the aim of God, sabi ni John Colcon sa kanyang aklat, the aim of God in each command, number 6 pa pala tayo. The second tablets of the law must give way to the first tablet of the law when they cannot be both observed together. Sabi ni John Colcon, dapat magbigay ang pangalawang set ng kautusan. Ano ba yon? Yung sixth commandment, no? Now, igalang ang magulang, magpapatay og mga niya. Dapat magbigay ang mga utos na yan na tumutukoy sa ating pag-ibig sa kapwa. Sa unang set ng kautusan, ano yung unang set? Love ang Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dapat magbigay ang pangalawang set dito sa first set kapag hindi daw posible na ito ay sabay na igawin. Ano ibig sabihin niya? For example, nangyari yan doon sa aklat ng mga gawa na sila Pedro ay nangangaral, pagbawalan sila ng mangaral tungkol sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang sagot nila Pedro, sino mas matimbang namin sundin? Will we obey God or rather than man? Ano, di ba? So kapag halimbawa, situational ethic, ang government kumakalaban sa pangangaral ng gospel, ang government pinagbabawal ang pagtayo ng church laban sa Pride Month, laban sa same-sex marriage. Yan ang tinatayo natin ngayon. Tayo tumatayo laban sa abortion, sa corruption na meron sa ating gobyerno. At tayo ay pinagbabawalan na gawin niya ng pamahalaan. Ayaw ng government na tayo ay magpaayag ng mga ganyan. Ay alin lang atin susundin. May utos the secondary commandment, subject yourself to the governing authorities in Romans 12, di ba? Dalawa na yan. Anong atin susundin? Abay, dapat mahuna yung utos ng Diyos. Kapag tayo binabawalan dyan ng government. 7, the aim of God in each command is perfection of holiness, of conformity to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ang layunin ng pagsunod sa 10 utos ay perfection ng kabanalan. Tama kanina yung sinasabi ni Elder Ben, no?
Hindi natin magagawang sundin talaga. We have no ability whatsoever to obey perfectly. Perfectly. Okay? Yung word na perfectly, that is the difference because it's only Jesus who obeyed perfectly. Tama? Okay? Sapagkat, ang sabi dyan sa Romans 8 verse 29, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila ay tinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus. Ayun, no? Conformity to Christ. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. He is the model for us kung paano siya naging masunurin sa kalooban ng Ama. Nang layunin ay ang ating kabanalan. No? Kaya pag sinabing pagsunod sa kautosang ito na moral, hindi ito para maligtas, kundi para tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Last, number 8. The beginning and the end as well as the sum of all the commandments is love. Sabi ni John Colquhoun. Ang pasimula at pagwawakas at ganoon din ang kabuuan ng lahat ng mga kautusan ay ang pag-ibig. Okay? Sabi sa Romans 13 verse 10, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ha? Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Kung tayo daw ay umiibig, sabi ni Paul, tayo hindi gagawa ng anumang masama sa ating kapwa. Sa halip, ang gagawin natin sa ating kapwa ay mabuti. 1 Timothy 1 verse 5. Ang layunin ng utos kong ito ay upang magkaroon sila ng pagmamahal at magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya at kung taos-puso ang kanilang pananampalataya. So, alam naman natin, ang salita mismo ni Apostol Pablo ay hindi lamang galing kay Pablo, ito ay purong salita rin ng Diyos na naglalayon na magkaroon tayo ng pagmamahal. At nangyayari lang daw yan kung meron tayong malinis na puso at konsensya. Yan. So lahat ng pagpapamalas ng kabutihan, probisyon, pagliligtas at katapatan ng Diyos sa atin ay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at lahat din ng ating pagtupad ng ating tungkulin sa Diyos na nasa saad sa mga kautusan. Bawat paggawa natin ng kabutihan dahil sa pananampalataya natin ay nagmumula at pinalalakas din ang pag-ibig natin para sa Kanya. Kaya tayo ay narito dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Ano? Kaya tayo naglilingkod sa gawain ng Panginoon dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Di ba? Hindi dahil tayo ay may pinakikinabangin o dahil gusto natin ng pwesto, gusto natin nasa limelight tayo. Hindi, dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya tayo ay sumusunod sa Kanya. Sabi pa ni John Colquhoun, and I will quote, the love of God to man is the sum of the gospel. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, ang kabuuan ng Ebanghelyo. The love of man to God is the sum of the law. Ang pag-ibig ng tao sa Diyos ay siyang kabuuan ng kautusan. If we love one another in the Lord, we are fulfilling the law. And the greatest commandment, sabi ng Panginoon sa Mark 12:29-30, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel. Ang Panginoon lamang nating Diyos, ang tanging Panginoon. Verse 30, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
Wala nang ibang utos na igit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. Ito ba ay nananatiling binding sa ating mga mananampalataya? Yes. Iniutos ito. Maging pangunahing pag-ibig natin ay ang Panginoon. Kaya ito po ay laging related tong greatest commandment. No? Yung isa ay hindi pwedeng maganap ng walang isa. Yung una, pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa kapwa tulad ng sa ating sarili. Hindi natin maaaring masunod yung ikalawa hanggang hindi natin nasusunod yung isa, yung pangunahin. Sapagkat I believe kapag ang ating pag-ibig sa Diyos ang nangunguna, ay madali tayong nagpapumalas, papaldama ng pag-ibig sa iba. Di ba? At totoo yung pag-ibig, walang halong pagkukunwari. Hindi mo iniibig dahil binibigyan ka laang. O dahil may tinatanggap ka sa Kanya, hindi. Ang pag-ibig mo ay tunay at totoo, walang halong biro. Kaya sana paniwalaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ayan. Ay, tama ba yan? Last na. So, pagwawakas, mga kapatid, bagamat tayong na kay Kristo Jesus ay niligtas na ng Diyos mula sa ating mga kasalanan at pagsuway sa moral niyang kautusan sa pamagitan ng perpektong pagsunod ni Jesus hanggang sa kamatayan sa krus, meron pa rin tayong mataas na obligasyon, pananagutan upang sundin ang 10 utos para po sa ating kabanalan at pagtulad kay Jesus. Yan ang goal ng Christian discipleship. That is conformity to Christ, our Christ-likeness. Bagamat hindi natin ito mapeperpekto sa lupa, ngunit ito ay ating tungkuling dapat palaging alamin at pagsikapang gawin. Anong layunin? Upang maparangalan natin ang ating Panginoon na lumalang at nagligtas sa atin. At para maging mabubuting patotoo tayo sa gitna ng mga taong lubos na masuwayin sa kautusan ng Diyos dahil aayaw sila sa pag-aari ng Diyos. To give honor to the one who created and saved us, that's the purpose of our obedience, and for the people to see that truly we are disciples of Jesus Christ. We witness to their disobedience by our obedience. Kaya bilang mga ligad ng Panginoong Hesus, I pray, and it is my desire, all of us, let us together grow in holiness, in conformity to Him, through the grace and strength that He is giving us always. Purihin ang ating Panginoon. So, next Sunday, mag-start na ako ng first law. Ano yun? Salamat po.